Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat. Meron po tayong breaking news. Senator Tito Sotto sinibak na bilang Senate President at meron na po tayong bagong Senate President at walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Ito po yung mga bumoto. 13-9-2. Alright, 13 po pabor kay Senator Cayetano. At 9 senators pabor naman kay Sotto at dalawa po ang nag-abstain. Okay, ito po yung mga bumoto pabor kay Senator Cayetano. Number 1, Alan Peter Cayetano. Number 2, Pia Cayetano. 3, Ronald De La Rosa. Opo, nagpunta po si Senator De La Rosa Bato sa Senado at nagkaroon po ng medyo kaguluhan at hanggang ngayon nire-resolve pa at nagkakaroon ng investigasyon dahil nung papasok si Senator Bato ay may mga humarang sa kanya at ayaw siyang papasukin. Okay? Ulitin natin Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, and Bato de la Rosa. Number 4, Escudero. 5, Jinggoy Estrada. 6, Bongo. 7, Loren Legarda. 8, Marcoleta. 9, Amy Marcos. 10, Robin Padilla. Wait lang 10, Robin Padilla. 11, Joel Villanueva. 12, Camille Villar. And 13, Mark Villar. Yan po yung 13 na bumoto in favor kay Cayetano. At dito naman po sa bumoto kay Sotto, Bam Aquino 1, 2, Win Gatchalian. 3, Risa Hontiveros. 4, Panfilo Lacson. 5, Lito Lapid. 6, Kiko Pangilinan. 7, Rapi Tulfo. 8, Erwin Tulfo. 9, Tito Sotto. Okay. Pero doon po sa video, yung pong binoto ni Tito Sotto ay si Alan Peter Cayetano. 14 po sana. Kaya lang hindi yata counted yon dahil siya ay nominee. Alright? Opo, doon sa video na napanood ko, ang binoto ni Sotto ay si Cayetano. At ito po yung 2 na nag-abstain. JB Ejercito and Juan Miguel Zubiri. Nung nagsalita po si Zubiri, sabi niya gusto niyang maging independent. Gusto natin respetuhin yung dalawang nag-abstain. Kaya lang parang hindi ako pabor kung ikaw ay boboto sa ganitong napaka-importanting bagay na ito at mag-abstain ka. Kumbaga wala kang pinanindigan. Kung saan ka ba? No, dapat manindigan ka. Kaya lang karapatan nila bilang senador na mag-abstain. At dito nga sa nangyaring rigodon, nahihirang bilang Senate President pro tempore si Senator Loren Legarda. Hanggang dyan pa lang yata. So wala pa yata yung mga kung sino yung chairman sa Blue Ribbon Committee, wala pa, no? At gusto natin pakinggan ninyo o i-share sa inyo ito pong parang speech ni Senator Alan Peter Cayetano at siya nga ang bagong Senate President sa ngayon, i-share lang natin. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11 na naging isa sa core na paniniwala ng aking pagkatao at pananampalataya. Gusto ko po si Propetang Jeremiah dahil siya po ay nirerespeto at pinaniniwalaan ng Muslim, Hudyo at Kristiyano. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that
though people may be liars, God never lies. Though we may be weak, He is strong. But we are reminded that if He has a plan, we have to do the right thing. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Napakahirap kung tutuusin po ang dinadaanan ng henerasyon na to. Kagabi po, kausap ko po ang pamangkin ni Senator Jinggoy, anak po ni Jackie, si Manu. Nakita po niya ako ng 2006 or 2007 or 2008 nung binisita ko ang kanyang lolo. At sabi ko sa kanya, grabe pala pinagdaanan ng generation nyo. During Duterte's time, depending on your lens, it was a human rights crisis. If you're pro Duterte, it's a crisis of drugs, where illegal drugs did not only steal lives, did not only steal dreams, but it wrecked communities, it wrecked our government. Of course, if you are from the anti-Duterte lens, the human rights crisis was in the extrajudicial killings. But after enjoying almost 9 years of unprecedented economic prosperity during the Aquino time to the Duterte time, inabot po tayo ng pandemic. So from the human rights crisis to a health pandemic crisis. Naglilift pa lang ang COVID, nangyari na po ang Ukraine-Russia conflict. Sa mundo na mga kabataan na to ay naniniwalang hindi na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. And then you fast forward, the crisis of the Philippines when it comes to corruption and flood control. Yan. The biggest corruption scandal in our country. Yon. Yun ang hindi mabanggit ni Soto at ni Lacson. Yung mga katagang the biggest, the most. Yun mga hindi na mabanggit ni Lacson sa ni Soto eh. Hindi pa ho tapos yan, nangyari yung Iran, US, Israel. And then, our young people have to face the prospect of a changing world through AI. And while we are worrying, leaders around the world in Canada, India, US, Australia are excited of AI. They said that it will bring in a new wave of millionaires, billionaires. It will bring in high quality jobs. Pero tayo po ba'y naghahanda na? We might not feel the crisis here in the session hall, but our people, may it be the grab drivers, the tricycle drivers, jeepney drivers, yung maliliit na kalendriya, yung mga beneficiaries ng 4Ps, ramdam na nila. So nung kinamayan po ako nung former Senate President Zubiri, sabi niya, hindi siya naiinggit sa trabaho dahil mahirap po ito. But I take a step forward, my dear colleagues, and offer myself to serve you. Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, Yon. the Vice President, the office of the Vice President, Yon. the House of Representatives, and each one of you. In every crisis, there are big winners and there are big losers. Unfortunately, it is the poorest of the poor who is always the losers. Okay. So dito makikita mo na mayroong si Cayetano na legal, kung ano yung legal, kung ano yung tama, yun yung gagawin niya. Hindi kagaya ng ibang politiko, no? At makikita natin yung patas na pagtingin, lalo na sa investigasyon, patas na investigasyon, hindi kagaya sa investigasyon sa House of Representatives, puro bendalo. Patas na
pag-trial sa impeachment. Yan yung makikita natin. Hindi kagaya sa iba, kapag si Soto ang nagpe-preside o mag-preside, doon mawawalan ng mawawalan ng credibility, mawawalan ng tiwala ang taong bayan. Tuloy natin. So I urge all of you, let's unite, let's discuss. Before us might be the impeachment, let it make it very clear. Yan. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. Yon. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says, the truth shall set us free. Yon. We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. We want to be free from a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi to Facebook, hindi to social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other. It doesn't mean anything if we are say we're devout Muslims or we're devout Catholics or devout evangelicals if we cannot love each other. In the Senate, we might not like each other, but I think we can work each other and we can love each other. So let me make it clear, the impeachment will be much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much more than convicting someone without evidence. Yon. Parehong hindi pwede yun. Yon. Nakita niya? Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. But the process is as important as the result. Tama. Hindi natin pwedeng sabihin she or he will make a bad president or wala na tayong maasahan dyan sa presidente, wala na tayong maasahan sa vice president, impeach na lang natin. Hindi po. The Senate is also on trial. So, dear colleagues, as we ask God to guide us and help us, I'd like to thank all of you who supported me today. I will do my job. But I'd also like to reach out to all my colleagues here today. Ngayon lang naman po tayo na may divisions dahil mabigat ang politika. Pero actually, we've worked together. And if we could only go back 20 years and then go back now, can we go to 20 years from now? And let me tell you what I told the group last night nung nag-meeting kami. Basta't lahat ng gagawin natin, huwag tayong magsisisi. Huwag tayong gagawa ng pagsisisihan natin. Yon. So feel free to call me out if you think mali ang direction. So dear colleagues, again, thank you. God bless you. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay. So, nabanggit po yung impeachment magbabase sa ebidensya. Yan yung hindi marinig kay Soto At hindi natin naririnig yung poverty, no? Yung mga naapektuhan sa crisis. Yan yung hindi natin naririnig. So dito, kay Senate President Cayetano, maaring bigyan ng importansya yung crisis, yung totoong problema ng Pilipinas. Natin lahat na mga mahihirap. Yung totoo na pwedeng o kaya mag-isip sila ng paraan para para masolusyonan yung mga paghihirap natin. Sa Senado po, mayroon silang magagawa na hindi ginagawa nung nakaraang leadership. Wala, puro pamumulitika Naintindihan nyo? Diyan makikita natin si Cayetano at ang majority na kikilos yan tungkol sa siguro sa kuryente, no? Sa taas ng singil ng kuryente at sa iba pang mga problema nating mga mahihirap. At siguro sa mga ibang araw o susunod na araw, diyan na po maghahalal ng mga bagong chairman ng mga committee. At ngayon kasi ay nakabakante po ang lahat ng committee. Nakabakante ang mga posisyon kung sino ang itatalaga dyan.
Kasi kapag mayroong bagong leadership, automatic resign ka po diyan eh. Kung ikaw ay chairman ng health, no? Automatic resign ka diyan. Pwede sigurong magtalaga ng kumbaga anong tawag nito? OIC o ewan ko, no? Sa cabinet kasi OIC muna kung walang nakaupo. So dito sa Senate hindi ko alam. So lahat po ng posisyon pera lang sa yung kay Loren Legarda, no? Senate President pro tempore. Importante yata kasi to. Ayan, siya yung hinirang si Senator Legarda. At mayroon pong pahayag si Senator Legarda, hindi ko lang na-save. Sumasang-ayon na si Senator Legarda sa kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste sa mga ipinaglalaban ni Congressman Leandro Libiste. So, kung sumasang-ayon na siya at susuportahan niya ang mga pinaglalaban ni Kong Libiste, marahil dadalhin niya ito sa Senado. Marahil i-open niya to sa Senado. Kagaya nung yung mga binulgar ni Libiste, yung mga text messages nila ni PBBM at ni Adrian ang tawag Adrian Bersamin. Pwede po yung kalkalin. Ganun pa man, sabi ni Cayetano, nire-respeto niya ang presidente as well as the vice president. So, yan yung mga tamang leader. I'm sure malungkot na malungkot si Soto. Pero mas malungkot na malungkot si Pinky Bakla Lacson. Mas malungkot na malungkot yan. Dahil lahat ng mga pagtatakip, pag-iiwas, lahat yan, lilitaw yan. Lilitaw. Kung sino man ang maging Blue Ribbon Chairman, mababaliktad po lahat ng mga pinaggagawa ni Lacson. Mag-iiba po yan. Sigurado yan. So hanggang dito na lamang po sa ngayon. At umatikabo pa ang mga debate sa Senado ngayon. Manood kayo. Manood po kayo. At may botohan na rin sa House of Representatives. Tignan natin kung anong mangyayari. Pero for the meantime, si Soto ay sibak na. Hanggang dito na lamang po. See you next time. Bye-bye.